Ma'am Rachel, magandang hapon po. Ganda nga po, Senator. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pagkikiramay po, ma'am. So nakita naman po sa video, yung pong si Sir Marlon, siya po pala ay tumutulong lamang o umawat doon sa kaguluhan. Nadamay lang po siya. Opo. Kakilala niya ho ba yung mga nag-aaway, ma'am? Hindi po. Nakarating na po kay Kapitan itong pangyayari. Ano po yung tulong na binibigay sa inyo ni Kapitan? At siyempre bago niyan, yung suspect ho ba nakakulong na po? Mali yung nakakulong po yung ano daw po yung nagbigay ng ng baril sa suspect o yung matay. Yung namaril po. Yung nagbigay ng baril sa suspect, yung po yung nakulong. Opo. Yung bumaril po, Nakatakas daw po, nakasakay sa motor. ilan ho ba yung mga salarin? 5 po silang nakasulat po dito sa ano po eh. Ano ra pong dahilan ba't nagkagulo? Anong pinag-aawayan ng grupo? Ano po, nagtinginan daw lang ng masama. Si Sir Marlon po, siya po isang barangay tanod sa barangay Buting Pasig. Okay, magkakasama ho ba kayo sa bahay? Kasama po siya sa bahay po. At wala pa ho atang pamilya itong si Sir Marlon. Tama ho ba? Binata pa rin po to. Opo. At nakakatulong-tulong po dyan sa inyo. Opo, sa aming mag-asawa po. Okay. Anong oras po yung pangyayari? Sabi po nila, 2:40 or 2:45 na madaling araw po. Ito ay sa may harap ng resto bar na Kendrick Restaurant. Opo. Galing ho ba sa bar yung mga nag-away-away? Gulo? Sabi po nila, kasi doon yata galing po sila doon. Iyon po ang biktima naka-color blue, idol. Rumispondi po ito sa away. Okay. Okay. Nag-aaway po. Ito po yung isa sa mga suspect na si Benedicto Buenaventura. At ayan pong tanod natin. Tumawid. Okay. Maawat. Ayan, nag-aaway na, nagsusuntukan. At yun na nga po. Grabe. Ang mga suspect. Okay, at hinampas pa ng I think baril po ito. Sinong hinampas? Ulo. Ito po nga tanod po. Hinampas. Opo. Ayun po. Okay. Ng suspect. Identify yung suspect at nakulong. Sige. Colonel Hendricks, kukuha lang po kami ng update tungkol po di sa kaso. Nakailan po natin ng frustrated murder at frustrated homicide, I should say, at homicide case. Itong identified po natin na 4 na suspects. So, 4 po lahat yung suspect natin. Isa po yung arrested, 3 po yung at large. Ano ba pinagmumulan ng gulo, sir? So, lumalabas sir sa investigation, itong grupo ng mga suspect ay nag-inom nga dito sa loob ng Kendrick's Resto Bar. Okay. At saka parehas din po dito sa grupo din ng ating mga biktima at doon din nag-inom. So dahil na rin sa kalasingan, nung nasa labas na po sila, nagkursunadahan itong mga grupo na to at umabot po nga sa suntukan muna. And then hanggang sa may naglabas na po ng baril, coming from yung isang sasakyan nila na nakapark sa labas. So hanggang sa ito nga po, umawat itong ating biktima na tanod at siya po yung nasawi. May lisensya ho ba yung baril at sino po may-ari ng baril at bakit siya may baril? Ayon po sa ating mga record check na po sa ating firearms and explosives division, lumalabas po na itong mga ating mga 4 na suspect ay ni isa sa kanila ay wala pong license to carry or bear firearms. Wala po silang firearms registration. So, ang dating nito, itong firearm na ginamit ay loose firearm. Na-recover ho ba yung murder weapon? Hindi po. Dala po ng ating nakatakas po ng mga ating mga suspect. Sino po yung triggerman dito kay Benedicto, Ralph De Leon, Paul De Leon, Anthony Talon, Kenneth Bautista? Sino sa kanilang triggerman, sir? Ang lumalabas po dito na triggerman is itong alias Up. Up. Itong Ralph De Leon. Opo. Okay, sino po nag-abot ng baril kay Up? Ang nag-abot po dito ay itong si alias Tony.
So, Opo. ibig sabihin, si alias Tony ang may-ari ng baril. Hindi po natin ma-establish dahil lulan sila lahat doon sa sasakyan na pinanggalingan ng firearm. Okay. So, Important ito. sa amin dito, sir, lahat ba sila nakasuhan, napailan ng case at ilan po ang nasa custody nyo na ngayon? Ang nasa custody po namin ngayon is 2. Itong si Benedicto Buenaventura. Okay. Ito po yung may direct involvement or participation dito sa homicide cases. Then may isa din po kaming in relation dito sa nangyari na to, may isa din po kaming arrested na kasama din sa grupo na nagpapakilala na police. So kinasuhan din po namin siya ng usurpation of authority. Pero lahat po itong mga binanggit ko kanina, Benedicto, Ralph De Leon, Paul De Leon, Anthony Talon, Kenneth Bautista, lahat po sila kasama sa kaso. Yes sir, opo. Bakit yung dalawa na aresto samantalang yung iba hindi? Sila po kasi yung naiiwan doon sa area at agad-agad naman na nagresponde yan ng ating mga kapulisan. So ito yung mga tinuro ng mga eyewitness natin at pati din po yung mga biktima, yung mga napalo ng baril, nabugbog, yung mga nakatakas na mga ating mga suspect. Ngayon, sir, hindi nyo pa na-establish kung sino talaga may-ari ng baril. Yes sir po. Pero nakuha nyo po yung plate number nung sasakyan kung saan kinuha yung baril. Yes sir, opo. Kompleto na po tayo lahat ng record check yan at ongoing na rin po. Okay, sino po yung may-ari ng malalim. sasakyan? Kasi kung sino yung may-ari ng sasakyan, it goes automatically na most likely, yun po yung may-ari din ng baril. Sir, for purposes of investigation, kasi ongoing po yung investigation natin. Okay. Pardon me, na pwede po bang hindi ko po muna babanggitin dito kung sino yung may-ari Okay, sige ng, po. ng sasakyan. Okay lang po yan. Hindi naman po makompromise po yung investigation natin. Okay, so naka-impound po yung sasakyan ngayon. Opo sir, binabantayan po natin ng ating kapulisan. Binabantayan? So ibig sabihin wala po sa custody ninyo? Nasaan yung sasakyan exactly? Nasaan po ngayon? Ang feedback po sa akin is impounded na po. Kausap po yung investigator po natin. Okay, kasi sinasabi niyo po sir, hindi pa nadideliver dyan mula kung saan lugar papunta sa police station ninyo. So, hindi pa impounded yon. Baka nandyan lang sa kalye at binabantayan na. Sabi niyo, binabantayan. Dapat kunin niyo yon. Yes sir, opo sir. Basta sir, yung feedback po sa akin ng investigator ko po is impounded na po. So, baka nagkamali lang po ako nung pagka-deliver ng statement ko po Good. sa'yo. Well, I want to make sure, Opo, sir, sir. ito pinag-usapan natin, recorded to, sir. Babalikan ko kayo. Kung Yes, sir. halimbawa, Opo, malaman ko na yung sasakyan, nawawala at itinatakas at kasama sa pagtakas, Ay, hindi po. nandun yung suspect. Sa mga suspect. Hindi po mangyayari yan po. I will assure you po that na hindi po mangyayari po yan. So, saan niyo po binabantayan? Sa parking lot ng kaninong parking lot? Pwede po ba after this, mag-feedback na lang po ako sa inyo para masigurado ko kung asaan po ngayon Siguraduhin niyo, sir. sasakyan. Oo. Opo. Malaking Yes, sir. bagay po yun, yung sasakyan, magagamit po ebidensya kasi Opo, sir. doon Yes, sir. matutukoy Opo. natin kung sino yung may-ari ng baril. Kasi Opo. doon ang galing yung Yes, baril, sasakyan di ba? So most Opo, likely, yung may-ari ng baril, yun din may-ari ng sasakyan. Titignan po natin. Para sa akin, sir, yung inabutan ng baril na triggerman, malamang siya yung may-ari ng baril. Ang triggerman Opo. is si Anthony Talon, tama ba, sir? Yes, sir. Opo. So kung si Anthony Talon ang inabutan ng baril, kung sino man nag-abot sa kanya, si Anthony Talon ang may-ari. Kasi inabot sa kanya, pare, barilin mo, or something to that effect. Yan yung Sir. angulo tingnan nyo. Opo. Siguro itong si Anthony Talon ang may-ari ng sasakyan. But anyway, sabi niya, inimbestigan niyo pa. Last na tanong, Opo. sir. Anong trabaho ni Yes, sir. Anthony Talon? Lumalabas po itong mga ating mga suspect ay wala po silang mga official na mga trabaho. Mga self-employed lang po sila. Self-employed sa ano pong trabaho? Ano Opo, pong linya? Sir, wala lang sir. Wala silang mga official na mga employment. Kaya nga, sir. Pero kasama sa inyo investigasyon kung ano ba to? Kung ito ba yung mga hitman? Kung ito ba yung mga terorista? Kung ito ba yung member ng sindikato? Kidnap o ransom, etc. etc. That's part of the investigation. Dapat alamin nyo po. Yes sir, opo sir. Background nila. Inalam din naman na po namin at sa mga record check po namin, wala naman po silang mga other involvement sa mga criminal activities. Pero ang gusto kong malaman, sir, na alamin nyo, kung ano mga trabaho nito. Yes, sir. Oh, sige, wala silang record. Pero alamin kung anong mga trabaho nito. Ba't mayroong sasakyan? Sabi mo, wala mga trabaho. Di ba? Self-employed. Ano nga? Ba't sila may sasakyan? Anong klase sasakyan, sir? Isa na lang. Anong klase sasakyan sila? Yung dinadrive nila? Isang Toyota Vios na hindi naman yung bago na mga model 2016 model. Okay, ang nakalagay dito, idol, suspect alias Tony,
proceeded to their parked Toyota Vios at retrieved a firearm and handed it to suspect Ralph alias Up de Leon, Ayun. who subsequently fired several shots indiscriminately hitting victims. So yun ang may-ari ng baril. O, nalito lang si Colonel. O, so Colonel, alam niyo na po Sir, nalito tuloy ako. Pasensya na po kayo. Sir, ang at large mo, sir, is si alias Up, alias Tony, at saka si Paul. Ang magkapatid po dito ay si Up at saka itong si Paul. Yung iba, Opo, sir. arrested na. Yes, sir. Arrested na po. At saka po yung tinatanong niyo po tungkol sa sasakyan, once again, sir, pardon me kasi hindi ko na rin sa dami ng activities. Andito na po, sir, sa police station yung sasakyan. Very good. Ano po ikinaso sa kanila lahat? 2 counts of frustrated homicide and 1 count of homicide. Okay. Colonel Hendricks, na-recover ho ba yung mga cartridges ng bala? At ano pong kalibreng ginamit? Opo, sir, recovered naman po yun at nandun po lahat yung mga recovered pieces of evidence natin sa SOCO kasi agad-agad naman po na nagresponde yung SOCO, yung scene of the crime operation. Ano pong kalibre? Ang initial po natin is caliber 45. Okay. Ilan pong cartridges ang na-recover? Ang recovered po ay 10 pieces na in the shell of suspected caliber 45, sir. Oh, so long cap to kung 45. Yes, sir, kasi kung standard cap po yan, dipito lang po dapat yan. Oo, okay. Sige sir, tuloy niyo lang pong pag-iimbestiga. Yes, sir. From time to time kami po ay may pag-ugnayan sa inyo. Sana po i-update niyo rin po si Chairman, maging po si Ma'am Rachel yung nanay. Ano po? Opo. At ongoing open communication naman kami ni Chairman at pati yung family at mag-update naman po kami sa kanila. Chairman Marlon, ano pong tulong ang ibinigay po ng inyong barangay dito po sa inyong bayaning Tanod? Sa autopsy po, tayo na po ang sumagot. Pati po yung pagpapalibing sa sementeryo, sinagot na rin po natin. At nilapit po rin po natin kay Mayor Vico at kay Consel Volta yung problema at tutulong naman daw po sila. Ayun, mainam naman. Yung pong si Sir Marlon, nangyari po yung pamamaril sa kanya in line of duty nung siya po ay masawi. Tama po ba? Sir, opo. Isa po siya sa mga masisipag niyong tanod if that's the case. Kasi madaling araw, 2:40 a.m., on duty siya, talagang rumoronda siya. Opo, sir. Bali si BSF Marlon po, isa po sa pinakamasipag po naming BSF yan. Hindi po nagre-reklamo. Tsaka talagang kung binigay mong duty sa kanya, ginagawa niya po. Bibigyan din po namin siya ng funeral honors para sa ginawa niyang kabayanihan po sa duty niya bilang isang BSF po ng Barangay Buting. Bigay kayo siguro ng posthumous award. Opo. Iabot niyo po sa pamilya ng biktima, sa mother. Kasi doon siya nakatira. Sige po, Chairman. Dadalaw din po Opo. kami sa burol ni Sir Marlon. Ma'am Rachel, pupunta po kami dyan mamaya sa wake para makiramay at mag-abot na rin po ng tulong. Okay? Maraming salamat po, sir. Opo. Next week magtatawagan po tayo para sa mga update po kung ano mga latest developments sa pag-imbestiga nating kapulisan. Sa muli nakikiramay po Salamat kami, po, Ma'am Rachel. Maraming salamat, sir. Sa Opo, ma'am. pagtulong ko. Opo, ma'am. Opo.